At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi. 5,000 pesos. Hindi mo today. Hindi, bakong bangaw. 5,000 pesos. Or should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago. Hindi na maging milyonaryo. Right, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo mga kabataan. Heto na naman ho tayo. Maghahatid ng mga samut-saring impormasyon, balitaan, komprehensibo at makatotohanan kabalitaan. Sa mga bago pa pong nanonood, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo. Pindutin ang notification bell at like, comment at i-share niyo po yung video ito. Huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood dahil yan po ay malaking tulong ho sa inyong lingkod. Ito po, makikita natin yung subscribers ho natin dyan. Meron na ho pala tayong 42,045 subscribers. So sana, bago ho dumating yung halalan, sana makakuha na tayo ng 50,000 subscribers. At bago matapos yung taong 2025, magkaroon na rin sana tayo ng 100,000 subscribers mga kabalitaan. Kaya tayo po ay magsama-sama hanggang may paglaban at magwagi ho sa ating pinaglalaban sa panahong ito, kabalitaan. Yung pag-uusapan ho natin ngayon ay patungkol ho sa possible sanctions na ibibigay ho ng United States of America ng International Criminal Court, mga kabalitaan. Dahil nga po sa mga nagdaang araw ay pinagmamalaki ito ni Leila de Lima ang pagtakas ni Matubato na gamit yung ibang pangalan, yung fake identity. Siya po ay pumunta ng Amerika sa pamamagitan ng suporta, malamang Makabayan Black, sigurado yan. Mga kaparian, Leila de Lima, lalo na ho si Franz Castro, Brosas, lahat-lahat sila dyan ay talagang sinusuportahan ho itong si Matubato na ilang dekada na ho, o hindi pa dekada, ilang taon lang pala, na matagal ng akusasyon na hindi pa rin nila napapatunayan laban kay Tatay Digong Duterte. Ang saya-saya ho nila ngayon. Tuwang-tuwa ho sila ngayon. Dahil nakapunta na ng Amerika ang isang sinungaling mamamatay tao kasi self-confessed daw na kriminal siya eh. Na kinampihan din naman ng Makabayan Black dahil ang kanilang layunin ay pabagsakin ang mga Duterte. Buburahin sa politika sa ating bansa ang pangalang Duterte. So ngayon, nagwagi ho sila dahil yung isa ay nakapunta na ng Amerika. Pero ito yung pinakamalaking problema ho nila ngayon. Na ngayon, tawa-tawa muna, pero later, iyak-iyak muna. Iyak-iyak muna tayo. Later, may kasunod pa yan eh. Di ba? O ngayon po, paparinig ho natin sa inyo itong si Leila de Lima. Yung kanyang naging pahayag ho na talagang sobrang napakayabang. Tuwang-tuwa pa ho siya dito, mga kabalitaan. Senator Leila de Lima, magandang umaga po. Magandang umaga, Robert, sa mga nanonood at nakikinig sa programa niyo ngayon. Opo, magandang umaga po at Happy New Year po, Senator. Senator Leila. Same to you. Opo, yes. Ito pong report na ito nung paglabas ng bansa ni Matubato, ni Edgar Matubato, na kailan nyo po ba nalaman? At syempre, ang tanong dyan, ano magiging implikasyon ngayon nitong pag-alis niya sa bansa natin? Okay, nalaman ko po 'yun nung nakaalis na, no? Pero talaga namang updated ako sa mga nangyayari rin kay Edgar Matubato. Alam ko naman nung nandito pa siya sa Pilipinas ay kinukup siya ng mga ilang mga grupo sa simbahan. No, meron siyang mga naging mga gumabay sa kanya at nag-assist sa kanya ng mga ilan-ilan na mga kaparian. So yun, alam ko po 'yun. Now, syempre ang konteksto ko. So ngayon, iba na yung panahon. Yung si Ban ay kumukup-kup na pala ng self-confessed criminal. Yung si Bahang Katoliko yan pasintabi sa mga mababait na Katoliko dyan. Pero yung diocese na pumutikta kay Matubato ay talagang ubod ng kadimunyuhan yung ginagawa nila. Miyembro sila ni Satanas. Ikinanlong pa nila yung criminal, self-confessed criminal, mga kabalitaan. Itong si Matubato, tinulungan pa. Pari na tinulungan pa na makakuha ng fake identity para makapunta ng ICC. Yun pala. Para makakuha ng hustisya na wala namang kahusti-hustisya.
Wala naman talaga ibibigay ng hustisya. Kasi kanila, kwentong barbers lang naman ho yan. Di po ba? Gagawin ang lahat para magwagi sa baluktot na ipinaglalaban ng mga animal na to, mga kabalitaan. Kasi nito, alam nyo naman na si Edgar Matubato ay nag-testify sa Senado noong noong September 2016. Naalala nyo po yun. Opo, kayo pa Ako po ay nag-imbestiga. chairperson noong Senate Committee on Justice and Opo. Human Rights bago po Correct. ako inalis. At nag-testify po siya. At nung nag-testify nga siya, sometime in September of 2016, yun po ang naging mitsa kung bakit ako ay inalis as a chairperson of that committee. Opo. So pagkatapos po noon, since hindi naman po pinaniwalaan ng karamihan ng aming mga kasamahan sa Senado, sinasabi nila wala daw kredibilidad si Mr. Bato-Bato at wala daw kredibilidad yung kanyang mga kwento Opo. ay parang hindi nila binigyan ng Binigyan ng- value, ng probative value yung naging testimony niya, na grabe talaga yung mga siniwalat niya. Pero kaya ang ginawa ko, nag-submit po ako ng dissenting report. At doon ko po diniscuss kung gaano kahalaga yung testimonya niya, ano talaga yung mga sinabi niya, at syempre yung aking mga rekomendasyon din. So within that context, yun ang backdrop that's the backdrop. Opo, So mula opo. noon, since na he went public, very public. Maraming nakarinig, maraming nakapanood ng kanyang testimonya, ay talaga namang may basehan na sasabihin natin na nanganganib yung kanyang buhay. Actually, even before that, nanganganib na yung kanyang buhay. Yung umalis na siya sa DDS, nung pilit na pinapaamin sa kanya, liniling sa kanya yung isang pagpatay. Yung ang naalala ko, it's a certain businessman, Mr. Richard King ng Davao. Tinorture nga daw siya tungkol dun sa kaso niyan. Kaya umalis siya ng DDS, kaya naging target na siya, naging wanted siya ng kanyang mga kasamahan sa DDS. That's why he sought Witness Protection Program sa DOJ. That was Apo. sometime in 2015. Pero kalaunan, nung nanalo na po si Mr. Duterte as president, nung pagkatapos ng eleksyon, ay natakot na yan si Mr. Matubato na mag-stay sa WPP. Kasi nga, naging pangulo na yung kanyang dinawit na bilang mastermind ng mga killings na yan. Opo. So talagang he was a man in hiding, a man on the run all this time. And ang alam ko po ay nakontak na rin siya ng ICC at kinonsider na rin yung kanyang testimonya. Kinausap na siya ng ICC, vinet na siya ng ICC, and yun na nga, lumabas na siya, nakalabas na sa Pilipinas, at alam ko, kagaya din ni Mr. Arturo Las Cañas, ay under the protective custody na rin ng ICC. So ang hindi ko lang ma-confirm pa if nabigyan din siya ng immunity. Kasi katulad ni Mr. Las Cañas was granted limited immunity by the ICC. I'm not sure about Mr. Matubato. Ang alam ko lang, yung base sa aking informasyon, Opo. ay nakuha na rin siya. Kasi na-vet na siya, na-interview na siya. So ngayon, we can assume that he is somewhere in a safe house, but under the cost protective custody of the ICC. So yun po yung context. Yun ang backdrop. So yun po mga kabalitaan, no? Talagang ang ganda magsalita ni Laila de Lima eh. Talagang makikita mo mga kabalitaan na, talagang proud na proud pa, gumamit na ibang identity si Matubato. At yun, kinupkup daw ng ICC. Talagang kumakanlong din pala to ng kriminal. Itong ICC, kaya galit na galit ho itong si Donald Trump sa kanya. At yun po, hayaan natin silang magsaya kahit hindi pa ho tapos yung laban, dahil ito ay tapos na ho yung laban para sa mga DDS, para kay Tatay Digong Duterte. Dahil nga po, ang sinasabi nilang pa-imbestigahan si Tatay Digong Duterte ay malabo na ho yung mangyari. Huwag na kayong umasa, Makabayan Block. Kaihiyan nyo lang yan. Pinapahiyan nyo lang yung mga sarili sa taong bayan. Pinapakita nyo lang yung pinapaasa nyo. Mga ob-ob din na naniniwala sa inyo. Di ba? At ngayon, napakasakit tanggapin kung ano yung katotohanan dito. Yun po yung masakit. Talagang what na what? Talaga. Heto, panoorin ho natin to. Sanctions. Lahat ng, may mga senador ho na bumoto sa sanctions sa ICC dahil nga po ay naglabas ng warrant of arrest. Ito laban sa Israel, mga kabalitaan. Kukuha tayo ng kunting maiksing video clip na may privilege speech yung isang senador. Hindi ko alam kung saang state ba yon. Basta sinabi niya na sinusuportahan nila yung magiging desisyon ni Donald Trump
na bigyan ng sanction dahil nga po sa kabalastugan at talagang nagtitake advantage ho na hindi ho nila ito iniisip na yung kanilang ginagawa ay napakalaking problema ho ng ICC ho ngayon kabalitaan. America is passing this law because a kangaroo court is seeking to arrest the prime minister of our great ally, Israel. Republican Representative Brian Mast of Florida defended the bill. What the ICC is doing with their arrest warrants is legitimizing the false accusations of Israeli war crimes. The ICC said it noted O di ba, false accusation laban ho sa Israel ho natin, laban kay Benjamin Netanyahu mga kabalitaan. O di ba? Talagang binutuhan na ho at kanila na hong parang isinasabi na ho nila na ipaburo sila sa gustong mangyari ni Donald Trump na sanksyonan itong ICC mga kabalitaan. Ibig sabihin nun, pag na-freeze na ho yung assets ho nila dyan, yung mga bank accounts ho nila dyan, hindi na ho yan sila makakakilos. Sino pa ba yung magsasahod? Magpapasahod sa kanilang mga kasamahan dyan? Sa kanyang mga trabahante dyan? Kung talagang pipigilan na kanilang magalaw ang bawat assets ho nila dyan, sa ICC, mga kabalitaan. Yan po ang napakasakit na katotohanan. Talagang wagi ho tayo dito mga DDS. Alam nyo po, si Donald Trump ay pasimple lang ho yung sumisilip sa problema ng Pilipinas. At ang nakakaganda ho rito, nung presidente pa si Tatay Digong Duterte, ay kanyang sinaluduhan mga kabalitaan. At pinuri pa kung papaano dinala or minaniho ang bansang Pilipinas para sa ikauunlad nito, para proteksyon sa sambayanang Pilipino. Sa pamamagitan ng war on drugs at pinuri ho ito ni President Donald Trump mga kabalitaan. Ngayon sa Amerika, yung drug cartel ngayon ay tinutukan ng Trump administration at malamang gagayahin ho ang ginawang war on drugs ni Tatay Digong Duterte sa bansang Amerika mga kabalitaan. Mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, bantayan ho natin, baka left and right na yung balibalita na marami hong napapatumba na mga drug syndicate dyan sa Amerika sa ilalim ho ng Trump administration. Ngayon, dito ho tayo. Ipapakita ho natin sa inyo yung exclusive ho ng Reuters na ayon pa sa kanila, International Criminal Court prepares for possible US sanctions, mga kabalitaan. Ito na po yung sinasabi ho natin. So atin pong ipapaliwanag ho sa inyo kung ano po ba yung ibig sabihin ho nito mga kabalitaan. Dahil dapat ho nating malaman kung sila ba ay yung makakaliwa ang magwawagi sa kanilang maitim na binabalak na kasing itim ng kanilang buti mga kabalitaan. Gulat kayo, ano? Ako, hindi na ako nagugulat eh. Kasi yung mga pala doon nila talagang maiitim talaga mga kabalitaan. Dahil sa kanilang maitim na binabalak laban sa mga Duterte. Gaya dyan sa mayabang kapulungan. Now, dito ho tayo pag-uusapan ho natin. Ang sinabi ho ng Reuters, ayon po sa kanilang balita, at ito ay nagsasabi na January 24, ipinalabas ilang araw pa lang nakalipas mga kabalitaan. Sabi ho dito mga kabalitaan, ayusin muna natin to kasi medyo malito sa atin dito at itatranslate, isasalin ho natin ito sa Tagalog para maintindihan ng mga karamihan. The International Criminal Court has taken measures to shield staff from possible U.S. sanctions, paying salaries 3 months in advance as it braces for financial restrictions that could cripple the War Crimes Tribunal, two sources said on Friday. The U.S. House Representatives voted this month to punish the Kurd of issuing arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former defense minister over Israel's campaign in Gaza. So, sabi ho dito mga kabalitaan na anumang mga bangko, ito ulitin na to. Sabi naman dito na ang International Criminal Court ay gumawa mga kabalitaan ng mga hakbang na upang protektahan ang mga kawani,
mula sa posibleng mga parusa ng US. So, ibig sabihin nun ay talagang pinaghahandaan nila dahil sila ay nakakaamoy na hindi na ho sila dyan makakakilos, makakagalaw. May advance 3 months pa na sahod para ho dito mga kabalitaan. 5,000 pesos. Di ba? So now, sinabi ho dito na parusa ng US para pagbabayad ng mga sweldo ng maaga ng 3 buwan. Dahil dito mga kabalitaan, naghanda para sa mga paghihigpit sa pananalapi na maaring makapinsala sa tribunal ng mga krimen sa digmaan. Ito ang sinabi ho sa dalawang mula ho sa kanila mismo ay kanilang pinaghahandaan ho ito. At sinabi pa na ang US daw, House of Representatives, na bumoto nitong buwan lang upang parusahan ang korte para sa pag-issue ng warrant of arrest sa pinuno o punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu at sa kanyang kasamahan na dating ministro ng depensa sa kampanya ng Israel sa Gaza, mga kabalitaan. So malinaw po na talagang ramdam na ho nila ang sama ng loob. Ayun, may video pa sa tingnan. Ramdam na nila ang sama ng loob dahil nga talagang sasama ho yung kanilang loob, mga kabalitaan. Sino pa ba ang gustong kumilos diyan sa ICC na nagkakaroon na ho ng babala na sila ay paparusahan dahil sa kanilang panghimasok, sa panghimasok na kung saan ay hindi nagustuhan ni President Donald Trump, mga kabalitaan. Anong mangyayari sa bansang Pilipinas na umaasa ho na mistula bagang tinuturuan pang manghimasok sa bansa na hindi naman hutan nila tayo jurisdiction na ngayon, mga kabalitaan? So, meron pa pong dagdag na impormasyon mula sa Reuters, mga kabalitaan. Sabi naman dito, the bill would impose sanctions on any foreigner who investigates, arrests, detains, or prosecutes U.S. citizens or those of allied countries that are not members of the court. That includes Israel. So may bansang Israel, hindi ho yan kaalyado sa ICC. Pero yung Pilipinas ay hindi rin kaalyado sa ICC. Sa bagay, hindi pa naman nabanggit dito dahil wala pa hong warrant of arrest. Basta sinabi dito, in general statement dito, na those of allied countries that are not members of the court. Ibig sabihin, tayo ay allied countries, so tayo ng Amerika. Binigyang halimbawa lang Israel dahil nilabasan nila ito ng warrant of arrest, mga kabalitaan. So, sinabi ho dito sa ating sariling wika na ang panukalang batas ay magpapataw ng mga parusa sa sinumang dayuhan na nag-iimbestiga, umaaresto, nag-ditine o nag-uusig sa mga mamamayang US o sa mga kaalyadong bansa na hindi ho miyembro ng naturang hukuman, mga kabalitaan. At gaya na lang daw ng Israel at gaya na lang daw ng bayanihan, mga kabalitaan. Di po ba? Masarap pakinggan yung naging pahayag ho ng Estados Unidos na talagang kanilang paparusahan, mga kabalitaan. While the exact scope of the sanctions and the targets are still unclear, the court is preparing for major financial fallout. The source who spoke to Reuters on condition of the anonymity said. Diba? So, ibig sabihin nun, sinabi ho dito na habang ang eksaktong saklaw ng mga parusa at mga target ay hindi pa daw di umano malinaw, so ang hukuman ay naghahanda para sa malaking pagbagsak sa pananalapi, mga kabalitaan. Bagsak sa malaking pananalapi. Ano ibig sabihin nun? Makakakilos ka ba kung wala kang salapi? Makakabiyahe ka ba kung walang pamasahe? Makakatira ka ba sa isang magagarang hotel sa pupunta mo sa ibang bansa para to investigate, to ask an assistance to the authority? Para lang maibigay yung kanilang gustong ibigay na paghuhuli sa taong gusto lang uhulihin, mga kabalitaan?
That's the big question. At problema ho talaga nila yan, mga kabalitaan. Ha? Problema sa pananalapi ho ngayon. Dahil paano makakilos kung wala ng pera? O ano mangyayari ni Matubato? Sino bang nag-sponsor ni Matubato ngayon? Ha? Di ba? Di ba? Yun nga, yung malaking tanong, sino bang nag-sponsor, mga kabalitaan? Dahil mahirap po nating isipin na siya ay naka-afford ho na pumunta sa Amerika at sasabihin din natin na sino bang gagasta? Sino bang tawag nito? Sino bang mag-sponsor? Saan ba siya tumira? At alam niyo pong Amerika, napakamahal ho, mga kabalitaan. Yung yung accommodation ng Amerika, napakamahal. Apartment pa lang ho, libo-libo na. Magkano sa peso yan? 50,000+ ho yan, mga kabalitaan. Wala ho kang matitirhang apartment sa Amerika kung yung pera mo ay $500 lang dolyares, mga kabalitaan. Kulang po ho yan, hindi yan Pilipinas. O yun ang tanong, sino bang nag-sponsor? Malamang ho, either Kamara or either budget ho mula sa Makabayan Bloc na mula sa pera ng taong bayan ay ginamit ho nila. Yun po ang nakakasakit ng damdamin. So problema ho sa pananalapi. So sinabi ng mga hukuman na sila ay naghahanda, mga kabalitaan, para sa malaking pagbagsak ho sa pananalapi. So klarong-klaro. So sinabi ng mga pinagmumula ng nakipag-usap sa Reuters sa kondisyon na hindi na nagpakikilala. Dahil sila po ay talagang para bagang isiniwalat na lang nila to para may makatulong ho sa kanila. So ngayon, sinabi ng isa sa mga tao nito, pinagmumula ng ebidensya ay binakapan or binaback up dahil sa pangamba na ang US tech giant na itong Microsoft, mga kabaitan, ay kailangang huminto sa pagkikipagtulungan sa korte. Dahil nga po sila ay nakipag-alyansa sa Microsoft, mga kabalitaan. No, totoo po 'yan. Kaya nga po kung sasabihin sinabi naman dito, 'di ba, sa sinabi naman dito na one of the source said, ayon pa sa kanilang source, 'di ba, na yung tawag nito, yung ICC ay hindi ho makakakilos yan dahil sila ay nakikipag-alyansa sa Microsoft. So yung Microsoft, pag sinabi ho ni President Biden, kaya Microsoft is a US company ho yan, pag sinabi ni Biden na huwag nyo silang tulungan na, alam nyo na kung anong mangyayari sa inyo pag tutulungan nyo po yung ICC. Yun lang po kasimple yung ginawa ni Biden kasi yun po ang pinakamalaking pinakamalaking tawag nito, company na nakakakilos ng maayos o nakakilos ng parang may freedom, yung ICC, dahil sa Microsoft, mga kabaitan. Sila po ay nakipag-alyansa. Now, additional information sabi naman ho dito na the ICC, sinabi niya sa Reuters in an email, it would not comment on any internal measures that may have been taken to protect the organization and its staff. So the bill's sponsors said that they wanted a vote as soon as possible, which could be next week, which could be next week. But lawmakers have been busy confirming officials for new U.S. President Donald Trump's administration. It will be the second time the court has faced U.S. retaliation as a result of its work. So during the first Trump administration in 2020, Washington imposed sanctions on them. Prosecutor Fausto Binsoda and one of her top aides over the ICC's investigation into alleged war crimes by American troops in Afghanistan. So yun po yung sinasabi. Ibig sabihin nun, papaliwanag lang ho natin na sabi pa sa ating wikang Tagalog, na sinabi ng ICC doon daw sa Reuters na sa pamamagitan ng isang email na hindi ito magkukomento sa anumang panloob ng mga hakbang na maaring ginawa upang maproteksyonan o maprotektahan ang organisasyon at mga kawani nito. So sinabi ng mga sponsor ng panukalang batas, yung kanina narinig niyo po, na gusto nila ang isang boto sa lalong madaling panahon. Ipa-fast track ko nila ito na maaring sa susunod na linggo. Ngunit ang mga mababatas ay abala
sa pagkumpirma ng mga opisyal para daw sa bagong administrasyon ni US President Donald Trump, mga kabalitaan. So ayon pa nito na ang pangalawang beses na naharap ang korte sa paghihiganti ng US bilang resulta ng trabaho nito noong unang administrasyon ni Trump. Kung matatandaan ho natin, 2020 ho, na nagpataw ang Washington na mga parusa sa protector o prosecute, parusa para sa prosecutor noon na si Fatou Bensouda at isa sa kanyang nangungunang aide sa investigasyon ng ICC sa di umano'y mga krimen sa digmaan ng mga trupang Amerikano doon sa Afghanistan, mga kabalitaan. So yun po nagmula yung problema ho nila, hanggang ngayon ay parang bumalik na ho, mga kabalitaan. So sabi pa nito, so any banks with ties to the United States or who conduct transactions in dollars are expected to have to comply with the sanctions, severely limiting the ICC's ability to carry out financial transactions. Ito yung pinakamasakit. May mandato ho yung ating presidente ng Amerika na anumang mga bangko di umano na may kaugnayan sa Estados Unidos o nagsasagawa ng mga transaksyon sa dolyar ay inaasahang kailangang sumunod sa mga parusa na lubhang naglilimita sa kakayahan ho ng ICC or International Criminal Court na magsasagawa ng mga transaksyon pinansyal, mga kabalitaan. Ibig sabihin nun na sila ay pinipigilan na makakobra ho, maka-withdraw sa kanilang pera sa bangko, kunyari kung ito ay gagawin ho nila dahil susundin ho ng mga namumuno sa bangko kung ano po yung itinalagang parusa ng Trump administration ho laban sa kanila, mga kabalitaan. Klarong-klaro ho, mga kabalitaan. Talagang masasabi ho natin na hindi na ho ito makakapalag sa bansang Pilipinas dahil nga po hindi na ho sila magwawagi ho dito. Napakalinaw na paliwanag ho sa ginawang pagboto ng isang tawag dito, executive order para ho na mabigyan ng sanction itong ICC. At nakasaado dito na the 125-member ICC is a permanent court that can prosecute individuals for war crimes, crimes against humanity, genocide, and the crime of aggression against the territory of member states or by their nationals. The United States, China, Russia, and Israel are not members sa ICC, mga kabalitaan. For what reason pa na tayo ay magpamiyembro? Lumayas na nga tayo dyan kasi wala ho tayong mapapala ho dyan. Puro lang ho yan na walang katuturan na ginagawa ho nila. Di ba? Mantakin nyo po. Ang sinasabi ho rito na meron palang 125 miyembro ang ICC na isang permanenteng hukuman na maaring mag-usig, mga kabalitaan, sa mga individual para sa mga krimen sama sa gaya na lang ng digmaan, krimen laban sa sangkatauhan, genocide, at mga krimen sa pagsasaklay laban ho sa teritoryo ng mga miyembrong estado o kanilang mga mamamayan, mga kabalitaan. So, binanggit ho rito na ang Estados Unidos, mantakin nyo po yung Estados Unidos na nasa Amerika na nga yung ICC, mga kabalitaan, ay hindi pa nga ito naging miyembro. China, Russia, Israel, tayo pa kaya na napakalayo ho natin, magpapamiyembro pa tayo sa ICC, magpapagamit dahil po yan ay gagamitin lamang sa mga huwad na mga politiko para makaganti ho sa mga kanilang, sa tingin ho nilang natinik sa kanilang lalamunan, gaya na lang ho ni Tatay Digong Duterte at ni VP Sara Duterte. So saan pa kayo pupunta ho ngayon? Saan pa kayo pupunta? So in December, the court's president, Judge Tomoko Akane, warned that sanctions would rapidly undermine the court's operations in all situations and cases and jeopardize its very existence, mga kabalitaan. So sinabi nito, noong nakaraang Disyembre daw, ang presidente ng korte, si Hukom Tomoko Akane, no?
Japanese yata to si Akane Tokom kasi parang sounds Japanese no? Ay nagbabala na. Nagbabala na ang mga parusa ay mabilis na magpapa ano ba yung Tagalog ng rapidly undetermined. So sa Tagalog ano bang Tagalog noon? Magpapabagabag. Kaya ko to mga kapitan, huwag kayong mag-alala. Kaya ko to. Magpapabagabag mga kapitan. Ang hirap ng Tagalog, no? So, ulitin ko po. Nagbabala na di umano itong si Tomoko Akane na ang mga parusa ay mabilis daw na magpapabagabag. Okay, sa mga operasyon, mga kabitaan ng korte. Sa lahat ng sitwasyon at kaso. At malalagay di umano ito sa panganib ang mismong pag-iiral nito, mga kabalitaan. Now, anong masasabi sa Philippine government ngayon, mga kabalitaan? Anong masasabi ngayon sa Department of Justice natin dito? Ano talaga yung masasabi nila? Na si Donald Trump na naging kalaban nila dyan. Ngayon, ipagmamalaki pa ni Boyeng Rimulya na hindi sila sasang-ayon sa investigasyon, pero pagpupunta ng Pilipinas, hindi sila makakapigil sa ganung bagay. Sila na nga mismo nagsabi na hindi nila sisipain pa nga niya pabalik sa bansang Amerika Ngayon talagang hindi na niya mapipigilan. Ngayon, supalpal na naman kayo. Yung kabulukan ninyo, yung sistema ng ating gobyerno, supalpal na naman sa pamahayag ng Estados Unidos na talagang mabilisan at kailangan ma-fast track itong pag-impose nitong sanction sa ilalim ng nilagdaan nilang executive order, mga kabalitaan. So tayo po ang nagwawagi dito, DDS. Wala na silang kalaban-laban ang mga ICC sa mga DDS. Sila ay talagang bukang bibig nilang ipinagmamayabang na makukulong na. Lalo na po yung babaeng affiliated ng ICC. Yung sabayin muna, yung babaeng siya nagkaganon. Ang laki ng bunganga. Talagang maglalabas na. By month of July, lalabas na yung warrant of arrest ni Digong Duterte. Ganon din naman si Trillanes, lalabas na. Anong buwan na? Natapos na yung Christmas at bagong taon. May bagong taon na tayo ngayon, tapos wala pang warrant of arrest. Hindi pa pala naimbestigahan. Tapos nagyayaya pa sa social media kung sino yung gustong mag-witness laban kay Duterte. Kahit Tagalog, sabihin nyo lang, kaya tayo lang magta-translate ng English para sa ICC. Kaiyan mo yun, mga kabalitaan, di ba? Napakawalang kwenta. Ay, salamat nga pala. Tumaas na pala yung subscribers natin. 40,056 na tayo. Sana po makakaabot tayo ng 50,000 subscribers bago yung eleksyon. At bago matapos ang taon, sana makakuha tayo ng 100,000 subscribers, mga kabaitaan, para sa ating charitable works ay lalim sa helping restore the bayanihan spirit, mga kabalitaan. So dito tayo nagtapos at sana naintindihan niyo po yung paliwanag natin at sana ay may nabigay tayong karagdagang kaalaman patungkol sa pangyayari sa ating lipunan at sa mga bagay-bagay sa ating bansa na kailangan tayo ay makialam dahil ang lahat na ito ay para sa ating kinabukasan ng mga kabataan, kabalitaan. But salamat sa inyo lahat. Ako na po ay magpapaalam sa inyo. Mabuhay ang bawat mamamayang Pilipino saan mang lupalop ng ating mundo, overseas Filipino workers, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa inyo, tayo ay patuloy na naghahatid ng komprehensibo, totoo, tapat na mga balita at impormasyon, reaction video sa Dan-Agan Balita News Update. To God be the glory. Mama. Chip chip. Peace out. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi. 5,000 pesos. 5,000 pesos. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Para maging milyonaryo.